Magandang araw mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa metapora. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Basahin at pagtambalin ang mga idioma sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot bago ang bilang. Number 1. Amoy pinipig. Ang tamang sagot ay D. Number 2. Bukas ang palad. Ang tamang sagot ay E. Lantang gulay. Ito ay letrang B. Number 4. Nagsusunog ng kilay. Tama, titik A. At ang panghuli, kilos pagong. Ito ay letrang C. Mahuhusay mga bata. Pag sinabi nating metapora, ito ay isang uri ng tayutay, kung saan ang ipinagtutulad o ipinaghahambing ang dalawang magkaibang bagay. Hindi ito ginagamitan ng sing o tulad ng. Basahin ang pangungusap. Si Jose ay hindi marunong magpatawad. Siya ay may pusong bato. Tanong, saan inihambing o iwinangi si Jose? Tama, pusong bato. Halimbawa, si nanay ay may pusong mamon. Madaling mawala ang galit niya. Saan naman inihambing si nanay? Mahusay, pusong mamon. Pangatlo, may dugong bughaw ang pamilya Aquino. Sila ay kilala at bantog sa kanilang lugar. Saan inihambing ang pamilyang Aquino? Magaling, dugong bughaw. Halimbawa, ang COVID-19 ay bangungot sa maraming bansa. Ang COVID-19 saan ito inihambing mga bata? Mahusay, bangungot. At ang panghuling halimbawa, ang mabisang sandata sa kaguluhan ay ang panalangin. Saan inihambing o itinulad ang sandata? Mahusay, sa panalangin. Kapag ang tao o bagay ay inihambing o iwinangis sa ibang bagay, ang tawag dito ay metapora o pagwawangis. Laging tandaan mga bata, ang metapora ay tayutay na nagpapahayag ng direktang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Sagutan natin ang mga sumusunod. Gumuhit ng bulaklak kung ang pangungusap ay metapora at dahon kung hindi. Number 1. Ang anak ni Mang Larry ay maamong tupa. Siya ay laging sumusunod sa kanyang ama. Ano sa tingin niyo mga bata ang tamang sagot ng number 1? Tama, bulaklak. Number 2. Ang bagong silang na anak ni Jessica ay isang magandang rosas. Ang tamang sagot ay bulaklak. Number 3. Ang ating mga ina ang ilaw ng ating mga tahanan. At ang tamang sagot ay bulaklak. Number 4. Ang aming bagong kotse ay biyaya na hulog ng langit. Ito ay bulaklak. At ang panghuli, isang anghel ang nagbigay ng pagkain sa nangangailangan. Ang tamang sagot ay bulaklak. Mahuhusay mga bata. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pagsasatao o personifikasyon. Ano nga ba ang personifikasyon? Ang pagsasatao o personifikasyon ay tayutay na inihahalin tulad ang bagay sa katangian ng tao. Ito ay nagbibigay buhay sa isang bagay na walang buhay. Mga salitang pandiwa at pangalan ang ginagamit sa pagpapakilos nito. Ulitin ko mga bata, ang personifikasyon
ang nagbibigay buhay sa isang bagay na walang buhay. Tingnan natin ang mga halimbawa. Basahin at tignan ang mga bagay na nabigyang katangian ng tao. Halimbawa, number 1, nagsasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng amihan. Alin kaya diyan ang bagay na nabigyang katangian ng tao? Tama, dahon. Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa akin. Nasaan naman kaya ang bagay na nabigyang katangian ng tao sa number 2, mga bata? Mahusay, bituin. Number 3, galit na galit ang haring araw. Magaling, haring araw. Number 4, niyakap ng dilim ang lahat sa buong paligid. Anong bagay kaya ang nabigyang katangian ng tao, mga bata? Tama, dilim. At ang panghuli, hinalikan ako ng malamig na hangin. Magagaling, mga bata, hangin. Kapag ikinabit o inilalagay ang katangian ng tao sa mga bagay na walang talino tulad ng hayop at bagay, ang mga pahayag na ito ay isang anyo ng tayutay na kung tawagin ay pagsasatao. Ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod. Basahin ang bawat pangungusap. Lagyan ng check kung ang tayutay na ginagamit sa bawat pangungusap ay personifikasyon o pagsasatao. At X kung hindi. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Number 1. Ang makulay mong damit ay naghahanap ng atensyon. Ang tamang sagot ay check. Number 2. Sumasayaw ang mga kawayan sa bawat ihip ng hangin. Ang tamang sagot ay check. Number 3. Hayaan mong magsalita ang dyaryo para may maintindihan ka. Ang tamang sagot ay mahusay, check. Number 4. Hinalikan ako ng malamig na hangin. Ito ay check. At ang panghuli, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. At ang tamang sagot ay check. Mahuhusay, mga bata. Laging tandaan, ang pagsasatao o personifikasyon ay tayutay na inihahalin tulad ang bagay sa katangian ng tao. Ginagamit ito upang bigyang buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao tulad ng talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa at pangalang diwa. At ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin na pagmamalabis o hyperbole. Ang pagmamalabis ay tayutay na nagpapahayag ng masithing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan at katangian. Narito ang mga halimbawa. Basahin at suriin ang mga pariralang nagpapahayag ng pagmamalabis sa pangungusap. Ang kanyang ngiting tumataginting ay naglalarawan ng 1,000,000 alaala ng kanyang kamusmusan. Na ang ibig sabihin ng 1,000,000 alaala, ito ay marami siyang masayang alaala nung siya ay bata pa. Halimbawa pa, inabot ng bagong taon ang haba ng kwento ni Aling Puring. Ang inabot ng bagong taon ay may ibig sabihin na mahaba ang kanyang kwento. Number 3, namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. Ang ibig sabihin ng namuti ang kanyang buhok ay naghintay siya ng napakatagal. Maaari tayong gumamit ng mga pariralang ginagamitan ng pagmamalabis upang mas kahikahikayat at basahin ang pangungusap.
Ang paggamit ng pagmamalabis o nagpapahayag ng masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. At ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod. Tukuyin at ikahon ang hyperbole na ginamit sa pangungusap. Number 1. Kailangan ko munang tapusin ang aking gabundok na labahin bago manood ng paborito kong pelikula. Ang hyperbole na ginamit sa pangungusap ay gabundok na labahin. Tama. Number 2. Naghintay ako ng 100 taon sa kakalamang dumating. Ang tamang sagot ay naghintay ako ng 100 taon. Number 3. Sa sobrang gutom ko, kaya kitang lamunin ng buo. Ang tamang sagot ay kaya kitang lamunin ng buo. Number 4. Umusok ang ilong ni Lando nang malaman niyang ninakaw ang kanyang inipong pera. Ang tamang sagot ay umusok ang ilong. At ang panghuli, narinig ng buong mundo ang iyong sigaw. Ang tamang sagot ay narinig ng buong mundo. Mahuhusay mga bata. Laging tandaan mga bata, ang pagmamalabis ay tayutay na nagpapahayag ng masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan at katangian. At hanggang dyan lamang ang ating aralin ngayong araw mga bata. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam, sana ay may natutunan kayo ngayong araw.